Dahil sa pagkamatay ng kanilang Prime Minister at iba pang matataas na opisyal, tinutuhanan ng Houthis ang kanilang banta na re-resback sa Israel at nagpakawala ng missile na may lamang cluster bombs na isang mapanganib na uri ng bomba na kayang magdulot ng matinding pinsala at kamatayan sa anumang tatamaan ito. Bukod rito ay tagumpay na tinarget at tinamaan ng Houthis ang isang airport sa loob ng Israel na naging mitsa ng pagkaantala sa biyahe ng naturang paliparan. Ngunit sa kabila ng lahat ay napabalitang nilisan ng iba pa nilang mga matataas na opisyal ang syudad ng Sanaa, ang capital ng Yemen, malayo sa mga mata ng Israel dahil sa takot na matulad sila sa kanilang Prime Minister. Gaano kaepektibo ang ginawang pananarget ng Houthi sa Israel? Naging sanhi ba ito ng malaking pinsala kagaya ng pinangako nila ilang araw lang ang nakalipas na pagsisisihan ng Israel ang ginawang pagpatay sa kanilang leader? Ano naman kaya ang gagawing ganti ng Israel? At takot nga ba talaga ang mga Houthi leader sa Israel kaya umalis na ito sa capital city ng Yemen at lumipat sa mas liblib na mga lugar? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Walang sinayang na oras, agad nagpakawala ang Houthis ng dalawang malalakas na missiles at tinarget ang Israel isang araw matapos mapatay ang kanilang Prime Minister at ilang oras lamang matapos itong mag-issue ng warning na pagsisisihan ng Israel ang ginawa nitong pagpatay sa kanilang leader kasama ang iba pang matataas na opisyal. Ang insidente ay nagdulot ng pag-alingaw ng mga sirena sa paligid ng Jerusalem at ilang bahagi ng West Bank bandang alas 7:30 ng gabi na nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente. Muling tumunog ang alarma sa isang panibagong missile attack kinabukasan ng umaga kaya ang ibang mga residente ng Israel ay napilitang magtago sa kanilang bomb shelter sa mga kabahayan. Agad namang na-intercept ang dalawang missiles na pinakawala ng Houthis dahilan upang magkapira-piraso ang mga ito sa airspace ng Saudi Arabia. Ayon sa report ng Saudi authorities na may maliliit na piraso ng missiles na bumagsak sa ibang bahagi ng kanilang disyerto. Ayon sa Ministry of Defense ng nasabing bansa, walang naitalang pinsala o nasugatan sa insidente. Ngunit binigyang diin ng Saudi na nanatiling seryoso ang banta mula sa armadong grupo sa rehiyon. Sa isang pahayag, sinabi ng kanilang defense minister na hindi nila kukonsintihin ang anumang ari ng agresyon na maaring magdulot ng panganib sa kanilang teritoryo, mamamayan at maging sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan. Dagdag pa ng mga opisyal ng Saudi, ang pagpasok ng mga missile sa kanilang airspace ay malinaw na paglabag sa international na batas at banta sa kapayapaan ng rehiyon. Matagal lang may tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Houthi movement na suportado ng Iran. Noong 2015, pinangunahan ng Saudi Arabia ang isang koalisyon ng mga bansang Arabo upang supilin ang Houthi rebels na sumakop sa kabisera ng Yemen, ang Sanaa. Simula noon, nagpalitan ng mga pag-atake ang dalawang panig, kabilang ang mga drone at missile strikes ng Houthis na tumama sa mga paliparan, oil facilities at maging sa kabisera ng Riyadh. Bagamat nakapagtala ng mga kasunduan sa tigil putukan sa nakaraang mga taon, hindi maiiwasang madamay ang Saudi Arabia sa lalong umiinit na sigalot sa pagitan ng Israel at Houthis. Para sa Saudi, ang panibagong insidente ay paaalala na hindi pa rin ligtas ang kanilang kalangitan mula sa Houthi aggression. Wala pang 24 oras matapos nito ay gumawa na naman ng ikatlong pag-atake ang Houthis laban sa Israel at muli ay hindi pa rin nakapasok ang naturang missile sa Israel dahil bumagsak lamang ito sa hindi mataong lugar sa labas ng border ng bansa kaya walang naiulat na nasaktan sa tatlong pag-atake. Buti na lang at hindi tumama sa Israel maging sa Saudi Arabia ang mga naturang missile dahil ang ginamit ng Houthis o mano ay pawang may dalang cluster bomb warheads ayon sa ulat ng Israeli Defense Forces na isang uri ng sandata na naglalabas ng maraming maliliit na pampasabog at itinuturing na lubhang mapanganib dahil sa lawak ng pinsalang kaya nitong idulot sa sibilyan at infrastruktura sa oras na ito ay tumama sa target. Ito ang ikalawang pagkakataon na gumamit ng ganitong uri ng warhead ng mga Houthi. Noong August 24 nitong taon, natuklasan ng investigasyon ng Israeli Air Force na unang gumamit ng ballistic missile na may cluster bomb warhead, ang Iran-backed rebels. Ang naturang inobasyon ng Houthi sa itinuturing na seryosong banta sa seguridad ng Israel at sa rehiyon ng gitnang silangan. Patunay lamang umano ito na hindi rin humihinto sa pag-abante ang Houthis sa pagpapaunlad sa kanilang mga armas.
Ang cluster bomb sa isa sa mga pinakapinagtatalunang armas sa kasaysayan ng digmaan. Isang uri ng pampasabog na idinisenyong maglabas ng daan-daang maliliit na bomblets o submunitions na sabay-sabay kumakalat at sumasabog sa malawak na lugar. Bagamat epektibo ito laban sa mga target militar, tinuturing din itong isa sa mga pinakamapanganib na uri ng armas para sa mga sibilyan. Unang naitala ang paggamit ng cluster bombs noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga eksperto, ang Nazi Germany ang unang nagpakilala ng teknolohiyang ito sa pamamagitan ng tinatawag na SD-2 o butterfly bomb. Ginamit ito laban sa Poland at United Kingdom noong unang bahagi ng 1940. Kalaunan, ginamit din ng Allied Forces kabilang ang Estados Unidos at Soviet Union na nagpaigting sa paggamit nito sa iba't ibang labanan. Subalit hindi nagtapos sa World War II ang paggamit ng cluster bombs. Sa panahon ng Vietnam War noong dekada 60 at 70, malawakan itong ginamit ng Estados Unidos laban sa Vietnam, Laos at Cambodia. Tinatayang milyon-milyong bomblets ang inihulog sa mga naturang bansa. Hanggang ngayon, libo-libong hindi sumabog na submunitions ang nanatili pa rin sa kanilang mga sakahan at komunidad na patuloy na kumikitil ng buhay taon-taon. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mariing tinututulan ng iba't ibang organisasyon pandaigdig ang cluster bombs ay ang failure rate nito. Ayon sa datos ng United Nations, tinatayang 10 hanggang 40% ng mga submunitions ang hindi agad sumasabog. Ito ay nagiging parang mga nakabaong mina na nanatiling aktibo sa lupa at madalas na didiskubre ng mga sibilyan, lalo na ng mga bata na nagkakamaling na paglalaroan ng mga ito. Dahil sa lawak ng pinsalang dulot nito, isinulong noong 2008 ang Convention on Cluster Munitions o CCM, isang kasunduang international na nagbabawal sa paggawa, paggamit at pag-iimbak ng cluster bombs. Higit sa 120 bansa ang lumagda kabilang ang karamihan sa Europa at Latin America. Subalit hanggang ngayon, ilang makapangyarihang bansa gaya ng Estados Unidos, Russia, China at Israel ang tumangging pumirma. Dahilan upang magpatuloy ang paggamit ng sandatang ito sa ilang digmaan sa gitnang silangan at iba pang rehiyon. Kasabay ng pagpapalipad ng Houthis ng 3 missile sa Israel, ikinasa rin nila ang pag-raid sa opisina ng United Nations sa Sana'a, Yemen at hinuli ang hindi bababa sa 11 kawani ng ahensya dahil sa hinala ng Houthis na nakikipagtulungan ng mga ito at nagsilbing espiya ng Mossad. Ayon sa Houthis, galing sa kanila ang impormasyong ginamit ng Mossad tungkol sa tamang oras at lugar kung saan nagtipon-tipon ang Houthi Prime Minister na si Ahmed Ghalib Nasser al-Rahawi at ibang opisyal habang pinapanood ang pre-recorded na talumpati ng pinaka-leader ng Houthis na si Abdul Malik al-Houthi na mailap sa madla, dala ng pagtatago nito upang hindi maging target ng Israel. At sa oras na makumpirma umano ng Israel ang naturang lugar, agad nilang tinarget ang gusali gamit ang isang laser-guided weapon system na nilaglag ng isa sa kanilang F-35 fighter plane. Ang mga inaresto mula sa UN ay may kaukulang kaso na paniniktik para sa agresyong Amerikano at Israel ayon pa sa pahayag ng Houthis. Kapag napatunayan, sila ay ihaharap sa matinding kaparusahan. Maliban dito, dusi-dusena ng iba pang sibilyan ang nadakip noong Sabado dahil umano sa pakipagtulungan sa Israel. Pero kung nasalag ng Israel ang 3 missiles ng Houthis, ay nakalusot sa kanilang air defenses ang isang drone at tumama sa Ramon International Airport na matatagpuan malapit sa border ng Jordan at Egypt. Dahil dito ay nasapol ang passengers area ng paliparan at nawasak ang mga salamin ng airport na ikinasugat ng isang pasahero at naging sanhi ng pagkansela sa lahat ng flights sa naturang paliparan. Ayon sa statement ni Houthi military spokesperson Yahya Sari, 8 drones ang pinakawala nila at 7 rito ay napasabog ng air defenses ng Israel sa ere. Ngunit nakalusot umano ang pang-8 kaya tinamaan ang nasabing paliparan. Ayon pa sa kanya na walang paliparan sa loob ng Israel ang ligtas sa kanilang pananarget. Ngunit sa kabila ng tila pagiging agresibo ng Houthis ay iniulat ng Saudi Arabia media na nagsipagtakas na ang ilang natitirang leader ng Houthis mula sa kabisera ng Yemen dahil sa pangamba na panibagong Israeli airstrikes bilang resback sa 3 missiles na kanilang pinakawalan. Alam umano ng Houthis na marami sa kanilang mga mamamayan sa Yemen ang hindi pabor sa kanilang liderato na ngayon ay nakikipagtulungan sa Mossad. Naniniwala rin umano ang Houthis na seryoso ang banta ni Israeli Defense Minister Israel Katz sa kanila nitong nakaraang araw na ipapatikim umano sa kanila ng Israel ang 10 Plague of Darkness na nasusulat sa Biblia, partikular sa Book of Exodus
kung saan 10 sakuna ang ipinataw ng Diyos sa mga Egyptian upang pakawalan ng Pharaoh ng Egypt ang mga aliping Israelites. Sa katunayan ay aminado ang pamunuan ng Houthis sa intelligence capability ng Mossad sa isang pahayag ng bagong talagang Prime Minister ng Houthis na si Mohammed Muftah. Ang Houthis na may kilalang slogan, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel, sumpa sa mga Hudyo, ay matagal nang sinusuportahan ng Iran at kilala sa kanilang matinding anti-Israel at anti-Western na paninindigan. Nagsimula silang magsagawa ng direktang opensiba laban sa Israel at mga sasakyang pandagat sa Red Sea noong November 2023. Isang buwan matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Timog Israel noong October 7. Samantala, kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO na isang insidente na naman ang naiulat 329 kilometers sa hilagang kanluran ng Red Sea malapit sa Port of Hodeida. Isang hindi kilalang projectile na bumagsak sa dagat malapit sa isang barko, ngunit ligtas naman ang barko at mga tripulante nito. Ang pananarget ay pinaniniwalaang galing sa mga Houthi. Sa mga nakaraang araw ay muli na namang naglulungsad ang Houthis ng mga missile laban sa mga barkong may kaugnayan sa Israel, ngunit wala pang direktang pinsala sa alinmang sasakyang pandagat na naiulat. Patunay lamang umano ito na seryoso ang Houthi sa kanilang banta. Mula nang ipagpatuloy ng Israel ang opensiba laban sa Hamas sa Gaza noong March 18, 2025. Mahigit 71 na ballistic missiles at hindi bababa sa 23 drones na ang inilungsad ng Houthis laban sa kanila. Pagamat marami sa mga ito ang bumagsak bago pa man tumama sa target, nananatiling seryosong banta sa seguridad ng Israel ang mga pag-atake ng Houthis. Sa kabila ng kanilang malawak na opensiba, nananatiling hindi kinikilala ng United Nations at European Union ang Houthis bilang lehitimong pamahalaan ng Yemen. Sa halip, ang kinikilalang Republic of Yemen na kaalyado ng Western countries ang siyang opisyal na kinatawan ng bansa sa UN. Habang patuloy ang mga pag-atake, malinaw na lalong lumalala ang krisis sa Red Sea at gitnang silangan. Ang kombinasyon ng panibagong opensiba ng Israel, paglulunsad ng mga Houthi ng mga missile at drone at ang pag-aresto sa mga kawani ng UN ay nagbabadya ng mas malawak na sigalot na maaaring magdulot ng mas matinding kaguluhan sa rehiyon. Ang patuloy na pang-aatake sa Red Sea ay naglalagay sa panganib sa isa sa pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo. Tinatayang 12% ng pandaigdigang kalakalan, kabilang ang malaking bahagi ng supply ng langis at gas mula sa Middle East ay dumadaan sa Suez Canal at Red Sea. Dahil dito, ilang pangunahing shipping companies ang napipilitang i-divert ang kanilang mga ruta sa mas mahahabang biyahe sa paligid ng Cape of Good Hope at sa South Africa na nagdaragdag ng linggo sa oras ng transportasyon at nagdudulot ng mas mataas na gasto sa gasolina at operasyon. Ang ganitong sitwasyon ay may direktang epekto sa pandaigdigang merkado ng langis. Sa tuwing tumitindi ang tensyon sa Red Sea, agad ding tumataas ang presyo ng krudo sa merkado dahil sa pangambang maantala ang supply. Ang patuloy na pagbabanta ng Houthis ay maaaring magdulot na naman ng seryosong disrupsyon, hindi lamang sa Israel, kundi sa buong pandaigdigang ekonomiya. Dahil sa panibagong panganib, agad na nagpahayag ng pagkabahala ang Estados Unidos at ilang bansa sa Europa. At kung hindi umano titigil ang Houthis sa muli nitong pagiging aktibo sa pananarget ng civilian vessels, ay mapipilitan ang US Navy kasama ang Royal Navy ng United Kingdom at iba pang kaalyadong bansa na muling mag-conduct ng operasyon sa Red Sea upang tiyakin ang kaligtasan ng mga barkong komersyal na dumadaan roon. Nagbabala rin ang European Union na dahil sa muling pag-igting ng kaguluhan sa Red Sea ay maaaring magdulot ng domino effect sa pandaigdigang ekonomiya kung hindi maagapan kaagad. Ilang bansa sa Europa, kabilang ang France at Germany, ang nagpahayag ng kahandaang mag-deploy ng kanilang mga barkong pandigma kung kinakailangan. Ayon sa mga eksperto, malinaw na hindi lamang Israel ang tinatarget ng mga Houthi kundi pati na rin ang pandaigdigang daloy ng kalakalan. Ang kanilang opensiba ay magiging mas malawak na hamon na kinakailangan tugunan ng international community upang maiwasan ang mas matinding epekto sa ekonomiya at seguridad ng buong mundo. Muli ay hindi sila kinikilala ng United Nations at European Union. Dagdag pa rito, opisyal na tinukoy ng UN ang Houthis bilang isang teroristang organisasyon dahil sa kanilang malawakang paggamit ng karahasan, pambobomba at panggigipit sa mga sibilyan. Ayon sa mga eksperto, ang kanilang matibay na suporta mula sa Iran sa pamamagitan ng armas,
pondo at training ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang ipagpatuloy ang opensiba laban sa Israel at sa mga kaalyado nito. Nangako ang Houthis na hanggat hindi titigil ang opensiba ng Israel sa Gaza ay wala rin silang balak na huminto bilang pakikiisa sa kanilang mga kapatid na Palestinong tila isinawalang bahala na ang buhay bukod pa sa pagsira ng kanilang tahanan at pagbomba sa kinagisnan nilang tirahan, ang Gaza. At ito ang dahilan kung bakit sa paglipas ng panahon ay marami ng bansa ang kumukundina sa Israel dahil ayon sa kanila ay labis-labis na ang casualties sa panig ng mga sibilyan at inosenteng Palestino. Ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel at mga Houthi ay patuloy na umiigting at nagbabadya ng mas malawak na pagsiklab ng digmaan. Ang bawat missile na pinapakawalan, bawat pag-atake sa himpapawid o dagat o bawat pahayag ng paghihigante ay nagiging mitsa ng mas malaking kaguluhan na maaring humatak hindi lamang sa dalawang panig kundi maging sa buong gitnang silangan. Sa isang rehiyong matagal ng sugatan ng alitan, ang muling pagsiklab ng digmaan ay hindi lamang magdudulot ng labis na pinsala sa mga bansang direktang sangkot, kundi maaari ring magbunsod ng mas malawak na international na krisis. Ngunit sa likod ng palitan ng missile at palitan ng banta, ang tunay na pinakamalaking biktima ay ang mga inosenteng sibilyan, mga pamilyang napipilitang lumikas, mga batang nawawalan ng kinabukasan at mga komunidad na dinudurog ng gutom, takot at kawalan ng seguridad. Ang mga lansangan ay nagiging libingan at ang mga bahay ay nagiging abo. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang sugat na hindi agad naghihilom. Hindi lamang sa katawan, kundi lalo sa isipan at puso ng mga mamamayan. Sa huli, walang nananalo sa giyera kahit pa makuha ang teritoryo, masupil ang isang kalaban o makapaghigante ang isang panig. Ang kapalit ay laging buhay ng tao at pagkawasak ng kinabukasan. Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Houthis kung patuloy na lalala ay maaaring maging bagong kabanata ng madugong kasaysayan ng Middle East. Isang kabanata na muli na namang isusulat gamit ang dugo ng mga walang labang Kristiyano, Hudyo o Muslim. Kaya't higit kailanman ay nararapat lamang na pagtuunan ng mundo ang paghahanap ng kapayapaan sapagkat sa digmaan, lahat ay talunan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.